drive from sa onsen hot springs natin sa Tamagawa Hot Springs ay ang Lake Tazawako. Ito ay super deep daw siya na lake. Kung gaano daw katangkad yung Tokyo Tower, ganun ka deep itong lake na ito. One of the deepest lakes here in Japan. It is the deepest already. Well, enough about me talking about it. Let me show you this Tazawako Lake. Oh, ganda. Cinematic. Tapos merong gate dito. Gozano Ishi ang name po ng lake. Gozano Ishi. Pasok na tayo sa gate. Sobrang peaceful. Ang serene. Guys, parang nakakabingi yung katahimikan dito. Parang yung boses lang namin yung naririnig. This is the lake. Tazawako Lake. Ayan, medyo napapa-whisper ako kahit kami lang yun nandito kasi sobrang tahimik. Bakit ang tahimik? Nakakabingi ang katahimikan. Sabi nga nila. Bakit po ganun? Mag-picture-picture tayo dito. Parang maganda mag-picture dito sa gate. Meron ding parang alamat or legend itong lake na ito, friends. Dito daw sa bato na to, di ba ito yung Torii Gate kanina? Dito daw sa bato na to, ayan. Dito daw uminom ng tubig yung girl na, ang name niya ay Tatsuko, no, Armand? Si Tatsuko. Ayan, nauhaw daw siya or something. Pumunta siya sa rock na to. And then uminom siya ng water from the lake. And because of that, she became a dragon. Parang ganun. Kasi parang mahiwaga daw yung tubig dito. Oh my gosh, may mga isda. May mga isda. Tapos, halata mo talagang malalim kasi deep blue yung color. Dito pa lang to sa may edge, ha. May mga isda lumulutang-lutang. Ayan. So, nandyan si Tatsuko. Siya daw yung naging dragon dito sa lake na to. Ang tahimik. Yung you really are one with nature, kumbaga. Alam nyo, na-amaze ako na ganito kagandang lugar dito sa Akita. Halos walang tao. Parang I would think na this will be swarming with tourists. But no. Ang ganda dito. Right across ng Torii Gate dun sa Lake Tazawako ay merong temple. So, pwede natin puntahan tong temple na to. Meron dong statue dito si Tatsuko. Yung sinabi natin kanina na naging dragon. Here she is. Ito po si Tatsuko. Siya yung kinukwento kanina na uminom siya ng water sa lake. Then after niya uminom, naging dragon siya. Ganun. Nag-transform si Tatsuko. Yung temple nila wala ding tao. I mean, not just the tourists. Parang walang bantay. Sobrang tahimik dito, guys. May mga ano din dito, oh. Nagtali ng fortune nila. Naging dragon na si Tatsuko. That's ano, ayun. Tapos may water na lumalabas. Para instructions pala to. Na maghuhugas ka dito. And then, i-spit out mo yung water. Parang ganun. Ay, daming lamok. Dito sa temple nila, guys, meron din nung bilog, oh, na katulad ng pinuntahan natin dun sa shrine sa Aomori. Ayan, meron ding bilog na same din yung instructions. Kailangan mo munang umikot several times dito sa bilog before ka mag-proceed dun sa mismong temple dun sa taas. One of the things talaga that I love about Japan, guys, ay kakagaling ko lang dyan sa CR nila. And kahit an area like this na sobrang secluded, sobrang walang tao, merong toilet and ang ayos ng toilet. Malinis, hindi mabaho, ganun. They think of everything talaga. Next naman ay mag-feed naman tayo ng mga isda dito sa Tazawako Lake pa rin naman. So, konting kembot lang from here. Pumunta lang tayo sa ibang side ng Tazawako Lake. Ay, Tazawako pala. Para punta tayo dun sa area where you can feed the fish. Ito po yung itsura niya. Ayan, merong parang pavilion dito. Tapos, pwede kayong bumaba dyan and then you will feed the fish from there. Talagang pupuntahan kayo ng mga isda. Friends, papakita ko ulit sa inyo si Tazawako. Ayan siya. Meron siyang golden na statue here. Ayan po siya. Siya yung nasa temple kanina and yung sinabi na uminom ng water dun sa may bato. Ayan. Si Tazawako. And naging dragon po siya.
Ayan, itong statue niya na to ay kulay gold. Kahit dito ang peaceful din. Parang ako lang yung maingay dito, sorry. Ang ganda oh. Meron ding parang viewing deck. Pwede kayo pumunta dyan and then observe the water, enjoy the peacefulness and the stillness of the lake. Good morning! Nag-check-in kami dito sa Coco Hotel West sa Sendai. Napagod kami ng bongga sa biyahe yesterday. So pag uwi namin, as in parang freshen up na lang and then tulog agad. We had so much fun sa trip natin sa Akita. And honestly, I wished na I spent more days pala sana in Akita kasi there's so much more to explore na hindi pa namin napuntahan. But yung few destinations that we actually went to, talagang maganda siya. Na parang I'm really glad that I went to the Tohoku region. Honestly, nabitin kami sa trip namin sa Akita. So I really wish na sana we spent more days there. Kasi there's actually so much more that we can go to. But yung iilan na napuntahan namin, nakita nyo naman, di ba? Ang ganda! These are some things na you won't experience if you go to the usual destinations lang in Japan like Tokyo and Osaka. So it really makes you realize na there's more to explore talaga in Japan. But hindi pa tapos ang Tohoku trip natin. Kita nyo naman, nakabihis na ako. Because i-explore pa natin ang Sendai today. Sendai is the largest city in the Tohoku region and it is also known daw as the City of Trees kasi marami daw talagang greenery around the area. Sendai is most well known for their Daikanon statue na pagkalaki-laking statue daw pala talaga, the castle ruins, and shopping. Hindi naman kami mag-shopping spree talaga pero we'll definitely visit some vintage outlets, mga outlet stores. So if you're into that, make sure that you like and subscribe para maabangan ninyo in my next video lahat ng pupuntahan namin dito sa Sendai. Thanks so much for watching this video. Follow me for more food trips and travel tips. See you in my next video. Bye!